Nagsimula ang pelikula kay Ash Williams, isang alipin noong 13 AD, na kinakaladkad para sa kanyang execution. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kwento ng kanyang buhay kung paano siya nauwi sa pagiging alipin. Sa isang flashback, makikita natin na si Ash ay may normal na buhay noon at merong kasintahan na nagngangalang Linda. Isang araw, siya at ang kanyang kasintahan ay pumunta sa isang maliit na cabin na nasa gitna ng kabundukan. Sa loob ng cabin, natagpuan nila ang Necronomicon Ex Mortis, ang aklat ng mga patay. Sa kanyang pagkabigla, ang aklat ay gawa sa balat ng tao at ang tinta nito ay dugo. Nang basahin ang isang linya mula sa libro, tila nagising ang isang invisible force sa kakahuyan at pumasok ito sa katawan ni Linda. Matapos kunin si Linda, pumunta ito kay Ash at pumasok sa kamay niya. Nang wala ng ibang pagpipilian, tinanggal ito ni Ash sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang kamay. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang nilalang at muli itong bumalik. Sa pagkakataong ito, bumukas ang isang portal at nilamon si Ash at ang lahat ng bagay na ma-expose dito. Lumalabas na ang portal na ito ay nagdala kay Ash sa sinaunang panahon. Matapos mahulog mula sa kalangitan, nalito si Ash nang makita ang bagong kapaligiran. Ilang sandali pa, nakita siya ng wise man ni Lord Arthur, at naniniwala siya na si Ash ang nakasulat sa Necronomicon, ang sinasabi sa prophecy na magliligtas sa kanila mula sa mga nakakatakot na Deadites, mga masamang espiritu na sumapi sa mga buhay na nilalang, na ginawa silang halimaw at alipin ng mga undead. Gayunpaman, sa tingin ni Arthur ay isa siyang espiya ni Doc Henry, ang leader ng karibal na kaharian kung saan nakikipagdigma si Arthur. Galit na galit ang mga tauhan ni Arthur nang makita siya, at hinuli siya kaagad matapos kumpiskahin ang kanyang chainsaw at shotgun. Bumalik ang eksena sa simula ng pelikula kung saan si Ash ay walang awang kinakaladkad papunta sa kastilyo ni Lord Arthur, para doon siya patayin. Pagdating doon, isang magandang babae na nagngangalang Sheila, ang kapatid ng isa sa mga namatay na kabalyero ni Arthur, ay nagtanong kay Lord Arthur tungkol sa kanyang kapatid. Inihayag ni Arthur na ang kanyang kapatid ay buong tapang na nakipaglaban at namatay sa mga tauhan ni Doc Henry kagabi, na iniwan siyang nanlulumo. Samantala, si Ash ay marahas na binugbog ng mga tao, at gayon din ni Sheila, dahil sa tingin niya ay isa siya sa mga tauhan ni Henry. Nang makita si Ash, nangako si Sheila na ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay nakilala ni Ash ang nahuling si Doc Henry, na inihayag na siya ang Lord ng Shale Kingdom at pinuno ng mga tao nito. Si Ash ay hindi nasisiyahan na makilala siya, at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa Duke. Hindi nagtagal, dumating si Arthur at inakusahan si Henry ng pakikipagdigma sa kanya at sa kanilang kaharian. Nagdulot ito ng mainit na argumento sa pagitan ng dalawang Panginoon. Sa sobrang galit, inutusan ni Lord Arthur ang kanyang mga tauhan na itapon ng isang alipin sa hukay na puno ng mga gutom na Deadite. Ilang sandali matapos ihagis ang alipin, isang balde ng dugo ang nagsimulang bumulwak mula sa hukay. Dahil sa takot sa kahihinatnan, isa pang alipin ang sinubukang tumakas, kaya pinatay siya ni Arthur sa pamamagitan ng pag-shoot ng palaso sa kanyang likod. Sa sobrang takot, sinubukang ipaliwanag ni Ash kay Arthur na wala siyang kinalaman kay Henry at hindi niya siya kilala, ngunit wala itong epekto. Si Sheila, na galit dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid, ay binato ng bato si Ash, na nauwi sa pagkahulog niya sa hukay. Sa loob ng matubig na pit, inatake si Ash ng isang Deadite at binugbog siya nito ng marahas. Nang magsawa sa pambubugbog, nagsimulang labanan ni Ash ang Deadite, na nagudyok sa Wiseman na ibalik ang kanyang chainsaw at shotgun. Gamit ang chainsaw, napatay niya ang Deadite at kalaunan ay nagawang makalabas sa hukay, na tumakot sa karamihan. Sa pagkainis sa ginawa ni Lord Arthur, sinuntok siya ni Ash sa mukha. Pagkatapos ay inutos niya na palayain si Henry at wala nang nagawa si Arthur upang magprotesta laban dito. Nang maghamon si Arthur ng isang sword fight, binaril ni Ash ang kanyang espada, na hinati ito sa 2 piraso. Habang binabalaan ang lahat na huwag makipag-away sa kanya, the next one of you primates even touches me. Pinatay ni Ash ang isa pang Deadite sa publiko at hinirang siya ng mga tao bilang isang bayani. Pagkatapos nito, ang mga tao ay sinimulan na siyang tratuhin ng maayos, at inis na inis si Arthur nang masaksihan ang tanawing ito. Humingi ng tawad si Sheila kay Ash para sa kanyang ikinilos kanina at sinabi na nagkamali lang siya ng akala. Humingi siya ng tulong sa Wiseman, na ipinaalam na ang Necronomicon lang ang may kapangyarihang ibalik siya, dahil meron itong mahiwagang passage na kayang ibalik si Ash sa kanyang panahon. Bukod dito, nilinaw niya na si Ash, ang Promised One, ang siya lang pwedeng maglakbay at maghanap nito.
Nang hindi inaasahan, biglang lumitaw ang isang deadite at tinakot ang lahat ng nasa silid. Gayunpaman, pinatay lang ito ni Ash sa pamamagitan ng pagpapaulan dito ng maraming bala. Ipinaalam ng Wiseman kay Ash na kapag napasakamay ng mga deadite ang Necronomicon, ang buong sangkatauhan ay maaaring mapasakamay ng kadiliman. Dahil wala ng ibang choice, nagpa siya si Ash na gawin ng isang quest para sa libro. Bago ito gawin, nagpagawa siya ng isang artificial wrist na kayang durugin ang anumang bagay na mahawakan nito. Kinagabihan, nilapitan ni Sheila si Ash upang kumpirmahin kung talagang pangungunahan niya ang kanyang mga tao laban sa kasamaan pagkatapos mahanap ang libro. Masungit na nilinaw ni Ash na ang tanging dahilan kung bakit niya hinahanap ang libro ay upang makabalik sa kanyang panahon. Sinubukan ni Sheila na maging mabait kay Ash at iniabot sa kanya ang isang blanket, at nag-wish ng good luck para sa kanyang quest. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Ash at minaliit siya, na labis namang ikinagalit ni Sheila. Na-turn on dito si Ash at hinawakan ang dalaga, bago siya nilaplap na parang wala ng umaga. Kinaumagahan, si Ash, kasama ang Wiseman, ay sinimulan na ang paglalakbay upang hanapin ang Necronomicon. Ginabayan siya ng Wiseman sa landas patungo sa Unholy Cemetery, kung saan naghihintay ang Necronomicon. Bukod dito, partikular na sinabi sa kanya ng Wiseman na sabihin ang mga salitang, Klaatu Barada Nikto, bago niya kunin ang libro. Klaatu Barada Nikto. Bago umalis papuntang sementeryo, nakipagdeal ang Wiseman kay Ash at sinabi na ibabalik niya ito sa kanyang panahon kapag nakabalik siya na dala ang libro. Habang naglalakbay na si Ash ng mag-isa para hanapin ang libro, isang invisible force ang humabol sa kanya. Sinubukan itong iwasan ni Ash ngunit nahulog siya sa may bangin. Nang wala nang maisip na ibang paraan, nag-ipon siya ng lakas ng loob at tumakbo palayo patungo sa isang windmill. Sinubukan ng invisible force na pumasok sa windmill, ngunit matagumpay itong naharangan ni Ash. Nang tumigil na ito sa paghabol sa kanya, nakita ni Ash ang isang kakaibang salamin. Sa sobrang takot, sinadya niyang sirain ang salamin at nagkapira-piraso ito. Sa lalong madaling panahon, nagsimulang mabuhay ang maliliit na refleksyon ng kanyang sarili, at ginawa nitong miserable ang kanyang buhay. Una, tinusok nila ang kanyang puwet gamit ang isang matalim na tinidor, at pagkatapos ay pinaputukan siya ng isang bala, na sa kabutihang palad ay hindi tumama. Sa proseso ng pag-iwas sa gulo, aksidenteng naidikit ni Ash ang kanyang mukha sa mainit na fireplace. Matapos gamitin ang scraper para tanggalin ang kanyang mukha, nagpa siya si Ash na tapakan ang maliliit niyang refleksyon. Gayunpaman, sa huli ay nawalan siya ng malay matapos matusok ng isang pako. Hindi nagtagal, nagising siya at natagpuan ang sarili na itinali sa sahig ng kanyang maliliit na sarili. Sa pagkainis, nilamon niya ang isang refleksyon, umaasang mapapatigil na ang mga ito. Ngunit sa kanyang pagkabigla, nagsimula itong umusbong mula sa kanyang balikat, na nagbigay buhay sa isang kasing laking kopya niya. Sa pagkataranta sa nakita, binaril siya ni Ash gamit ang shotgun, at pagkatapos ay kinatay ang katawan nito gamit ang chainsaw. Pagkatapos ay ibinaon niya sa lupa ang mga piraso ng katawan ng doppelganger, kung saan ang ulo nito ay sumumpa sa kanya na hindi niya makukuha ang Necronomicon at mamamatay siya sa sementeryong pupuntahan niya. Kalaunan ng gabing yun, sa wakas ay narating na ni Ash ang lokasyon ng Necronomicon, ngunit ang nadatnan niya doon ay 3 aklat sa halip na isa. Sa pagkalito, random niyang binuksan ang isang libro, na agad naman humigop sa kanya na parang isang black hole. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makalabas sa aklat. Gayunpaman, ang kinalabasan ay nabanat ng husto ang kanyang mukha. Matapos itong i-shake ng ilang beses, bumalik na sa normal ang kanyang mukha. Desperadong mapili ang tamang libro, pinag-isipan niya ng mabuti ang 2 natitirang aklat, umaasa na tama na ang mapipili niya sa pagkakataong ito. Ngunit gaya ng una, maling libro ang napili niya, kung saan naglabas ito ng ngipin at nauwi sa pagkagat kay Ash ng ilang beses. Ngayong isang libro na lang ang natitira, na-realize ni Ash na ito na ang totoong Necronomicon. Naalala niya ang mga salita ng Wiseman, na binigyan siya ng instruksyon na sabihin ang ilang salita upang ligtas na maalis ang libro. Gayunpaman, na-realize ni Ash na nakalimutan niya ang huling salita ng Klaatu Barada Nikto. Sinikap niyang alalahanin ang salita at nauwi sa pagbulong at pag-ubo sa dulo, upang tiyakin sa sarili na binigkas niya ang mga tamang salita. Nang kunin ni Ash ang libro, isang thunderstorm ang naganap at ang lahat ng tao sa kastilyo ay nagsimulang magpanik. Isa-isang sumabog ang mga libingan sa sementeryo, at habang papaalis na si Ash, ang kanyang binti ay hinila ng mga bangkay mula sa mga libingan.
Lumalabas na sila ay mga Deadites na nagpahirap ng husto sa kanya. Kahit papaano'y nakatakas si Ash sa kanila, matagumpay na nakuha ang libro, at nagmamadaling pumunta sa kabayo para umalis sa sementeryo. Sa kabilang banda, ang malaking kopya ng kanyang sarili na kanyang inilibing ay muling nabuhay. Sa huli, muling nakasama ni Ash ang mga taga-Nayon na nagpalakpakan sa kanyang effort na mabawi ang aklat ng mga patay. Hiningi ng matanda ang aklat, at kinumpirma mula kay Ash kung sinabi niya ba ang eksaktong mga salita na inutos niyang sabihin niya habang inaalis ang aklat. Sumagot si Ash na hindi niya nasabi ang bawat syllable ng tama, ngunit binigkas niya ang lahat. Nang marinig ito, nagalit ang Wiseman at sinabi na inilagay niya sa alanganin ang buhay ng buong Nayon, dahil ang pagbigkas ng hindi kumpletong phrase ay tiyak na gumising sa hukbo ng kadiliman. Tumanggi si Ash na tanggaping siya ang mali at sinisi ang Wiseman sa lahat dahil siya ang nangakong aalisin ang gulo kapag nakuha na niya ang libro. Nilinaw ng Wiseman na ang aklat ay walang kapangyarihang ibalik siya sa hinaharap, ngunit wala na din itong silbi dahil ang kasamaan ay may matinding pagkagutom para sa Necronomicon, at tiyak na darating ito sa madaling panahon para kunin ang libro. Gayunpaman, hindi ito tinanggap ni Ash at inutos sa matanda na sumunod sa kasunduan at ibalik na siya sa hinaharap. Kalaunan, dumating si Lord Arthur at sinabing tutuparin ng Wiseman ang kanyang pangako at ipapadala siya sa kanyang panahon. Nang makita ang pagiging makasarili ni Ash, nadismaya ang karamihan sa kanya. Pinilit ni Sheila si Ash na tulungan ang mga tao mula sa paparating na kasamaan, ngunit hindi ito gumana. Ipinaalala niya kay Ash ang mga pangako nito sa kanya, ngunit tinanggihan siya ni Ash sa pamamagitan ng pagsabing pambobola lang yun at wala ng iba. Sa pagkadismaya, dumistansya si Sheila kay Ash, ngunit sa sandaling yun, dinukot ang dalaga ng lumilipad na Deadite, na lumikha ng pagpanik mula sa karamihan. Samantala, ang hukbo ng kadiliman ay naghahanda na upang makipagdigma sa mga tao, at lumalabas na ang doppelganger ni Ash ang namumuno sa kanila. Sinunggaban ng doppelganger ni Ash si Sheila at pinilit siyang makipaglaplapan, na labis namang ikinadiri ng dalaga. Samantala, nalaman ng mga tao na papalapit na ang hukbo ng mga Deadites mula sa kakahuyan at malapit na silang dumating. Upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga mapanganib na nilalang, iminungkahi ni Arthur na tumakbo sila sa bundok. Gayunpaman, kumontra dito si Ash at iminungkahi na labanan ang hukbo ng mga patay ng buong tapang. Kinutya ni Arthur ang kanyang mga sinabi at iginiit na maa-outnumber sila ng hukbo ng mga kalansay. Kaya naman, iminungkahi ni Ash na ipatawag si Doc Henry at ang kanyang mga tauhan na lumaban kasama nila. Nang makita ang kanyang determinasyon, pumayag ang mga tao na lumaban kaysa tumakas na parang duwag. Matapos gawing Deadite si Sheila, ang hukbo ng mga patay ay nagmarcha na patungo sa kastilyo. Bago pa dumating ang mga Deadite, ginamit ni Ash ang mga siyentipikong kaalaman mula sa hinaharap, kung saan minodify niya ang kanyang 1973 Oldsmobile Delta 88 upang maghanda para sa digmaan at protektahan ang libro. Kalaunan, dumating na ang oras ng paghaharap sa pagitan ng mga tao at ng hukbo ng kadiliman. Habang papalapit ang mga Deadite sa kastilyo, pinaulanan sila ng mga tao ng mga nagliliyab na palaso. Sunod nito, pinangunahan ni Ash ang mga tao na gumamit ng mga catapult upang magpaputok ng mga naglalagablab na bolang apoy patungo sa mga kalansay. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, ang hukbo ng mga kalansay ay patuloy na dumarami. Dahil dito, pinaandar na ni Ash ang kanyang 21st century na sasakyan at isa-isang inararo ang mga kalaban. Nang sumalakay ang mga kalansay sa kastilyo, dumating si Henry kasama ang kanyang puwersa para tumulong. Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na labanan, nagtagumpay ang mga tao laban sa mga Deadites, nagapi ang kanilang pinuno, naprotektahan ang Necronomicon, at nailigtas si Sheila. Nagudyok ito kina Henry at Arthur na magbati na sila, at ang buong crowd ay nagpalakpakan para sa kanila. Kalaunan, ginamit ng Wiseman ng isang passage mula sa Necronomicon, at ginabayan si Ash na uminom ng isang potion, at pagkatapos ay inutusan siyang sabihin ang parehong phrase tulad ng kanina para makabalik siya sa kanyang panahon. Bago umalis, nagpaalam na si Ash kay Sheila sa pamamagitan ng pagbabahagi ng huling halik sa kanya. Sa sumunod na eksena, nakabalik na si Ash sa kasalukuyan kung saan ikinukwento niya sa isang kapwa-empleyado ang tungkol sa mga nangyari sa paglalakbay niya sa nakaraan. Natuwa ang babaeng katrabaho sa mga kwento ni Ash, ngunit sa sandaling yun, lumitaw ang isang nakaligtas na Deadites dahil nakalimutan na naman ni Ash ang huling salita ng phrase habang bumabalik siya sa kasalukuyan. Nilabanan ni Ash ang Deadites gamit ang isang rifle, at nagtapos ang pelikula sa paghalik niya sa babaeng katrabaho, bago sinabing "Hail to the King, baby." Hail to the king, baby.
Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.